Yung mga alagad, they were persecuted, they were commanded not to speak about Jesus. You know what they did? They gathered the people, they started praising God, and when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. Kaya nga, if we are worshiping God in spirit and truth, imposibleng hindi mo iproklama yung kadakilaan, yung bigat ng Diyos. Bakit? Ito nagbigay sa akin ng saysay sa buhay. Kaya ang Christian, hindi mo mapigilan. Di ba? Naalala nyo nung panahon ng COVID, yung iba sa atin, naging ebanghilista ng ivermectin. Hindi ko sinasabi yun ang sagot, hindi ko sinasabi hindi yun sagot. Pero ivermectin lang. Kahit ano nga sakit, ivermectin. Masakit ang tuhod ko, ivermectin. Hindi, malabo mata ko, ivermectin lang yan. Puro ivermectin na, parang evangelism ng ivermectin. Ulitin ko hindi ako kalaban ng ivermectin, hindi ko sinasabing mali yan. Basta minsan, kung alam ng tao ito yung solusyon, pinagkakalat na kagad. Di ba? Na-dengue ka naman. Tawa-tawa lang yan, tawa-tawa lang. Nagtatawa na ako wala pa rin nangyari. Hindi ganon. Parang minsan, we keep on evangelizing people, telling them this is the solution. But they have forgotten one thing. No doctors does carry the same weight as our God, the healer. No medicine carry the weight of healing, but God alone. Naunawaan ninyo? Praise God for doctors. Praise God for medicine. But unless the Lord touches that, it is useless. Pagsipan nyo, hindi ba kayo nalilito sa YouTube pa lang? Sasabihin, ito gamot, ito tutulong sa'yo para maging healthy. Mamayang konti, sa kabila naman, hindi yan tama. Nakakasira yan, nakakamatay yan. Ito ang kailangan mong gawin. Pinagtatalunan nila, pagkain ng karne, pagkain ng gulay, nag-aaway. So saan ka lulugar? Pag-isipan nyo mabuti. Noon naalala nyo, lumabas, pag nagkakapi ka, mabubulag ka. Matutusok ka ng kutsarita. Kung ano-anong pinagsasabi nila, hindi ko maintindihan. Itlog. Sabi niya, pag kumain ka ng maraming itlog, mamamatay ka kagad. Sa totoo lang, alam nyo, ito lang alam ko. Pag yung itlog na yan, hindi iyo, pag-aari ng ibang tao, patay ka sigurado pag nahuli ka. Joke lang. Hindi mo na talaga alam. Pero isa lang alam ko. You pray to God, Lord, thank you sa itlog na to. Thank you sa tinapay na to. Sa iba, sabi lang, bawal to, pero ito ang pinadala mo. So tulungan mo akong maging kalusugan to ng katawan ko. Pinadala mo Lord, sabi mo masama ang tsokolate. Ito pinadala mo Gusto ba niya akong patayin? Pero ganun pa man, Lord, thank you because my life is in your hands. Amen?